Naisip nyo na ba kung ano ang nangyari sa pinakaunang mamamatay tao sa kasaysayan ng sangkatauhan? Kilalang kilala natin ang kwento ni Cain at Abel. Pinatay ng isang kapatid ang isa dahil sa inggit. Pero ano nga ba ang naging kapalaran niya matapos ang lahat? Ayon sa Biblia, pinagbayad ng Diyos si Cain sa kanyang kasalanan, pero hindi niya ito pinatay. Hinayaan lang niya itong magpagala-gala, magpalaboy-laboy sa mundo, at basta na lang pinakawalan. Saan siya nagpunta? Ano ang naging buhay niya? At paano nagwakas ang kanyang kwento? Ngayon, susundan natin ang yapak ni Cain para lutasin ang isa sa pinakaluma at pinakamadilim na misteryo. Hindi lang natin tatalakayin ang mga nakasulat sa Biblia, kundi pati na rin ang mga teoryang napakabaliw na malamang ay hindi ninyo pa naririnig. Kaya humanda kayo, magiging kapanapanabik ito. Kaya mabilis nating balikan kung paano nagsimula ang lahat. May dalawang anak sina Adan at Eva, si Cain na isang magsasaka at si Abel na nag-aalaga ng tupa. Pareho silang naghandog sa Diyos. Pero ang handog ni Abel ay kinasiyahan ng Diyos habang ang kay Cain naman ay hindi. Hindi kinaya ni Cain ang matinding inggit at galit. Nilinlang niya ang kanyang kapatid na pumunta sa bukirin at doon niya ito pinaslang. Ito ang kauna-unahang pagpatay, ang unang pagpapakita ng kalupitan ng tao. At nang tanungin ng Diyos si Cain kung nasaan ang kanyang kapatid, matapang siyang sumagot ng pariralang naging sikat. Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid? Siyempre, hindi niya nailihim sa Diyos ang kanyang ginawa. Agad-agad siyang pinarusahan. Pero ang kaparusahan ay napakakaiba. Kaya si Cain ay nakatanggap ng kanyang kaparusahan. At dito nagsisimula ang pinakainteresante. Hindi lang siya pinalayas ng Diyos. Pinatawan niya siya ng isang natatanging sumpa. Ngunit kasama nito ay proteksyon din. Ating alamin kung ano nga ba ang parusang ito. Sinabi ng Diyos kay Cain, "Ngayon ay isinumpa ka na. Ang lupang uminom ng dugo ng iyong kapatid ay hindi na magbibigay sa iyo ng kanyang lakas." Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng pananalita? Si Cain ay isang magsasaka. Ngayon, ang kanyang pangunahing trabaho, ang lahat ng kanyang alam gawin, ay naging walang saysay. Saan man siya pumunta, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay magiging baog. Nakalaan siyang magutom at mamuhay bilang isang walang hanggang palaboy. Siya ang naging unang taong ipinatapon, ang unang taong walang tirahan sa kasaysayan. At si Cain ay nawala ng pag-asa. Sinabi niya sa Diyos na ang parusa ay napakalupit. Hindi siya natatakot sa pagpapatapon mismo, kundi sa sino mang makakasalubong niya na baka siya patayin. At ito ay lubos na lohikal. Sa isang mundong walang batas at pulisya, siya ang unang mamamatay tao. At ngayon, siya ay madaling biktima. At dito, ginawa ng Diyos ang isang bagay na lubos na hindi inaasahan. Binigyan niya si Cain ng proteksyon. Sinabi niya na sinumang pumatay kay Cain ay gagantihan ng 7 beses. At upang malaman ng lahat ito, ang Diyos ay gumawa ng tanda kay Cain. At narito na tayo sa tanyag na tatak ni Cain. Kapag naririnig ninyo ito, ano ang naiisip ninyo? Marahil isang piklat sa noo, isang mainit na marka, or kahit isang mahiwagang tattoo, tulad ng sa mga palabas sa TV. Talagang itinanim ng popular na kultura ang larawang ito sa ating isipan. Ngunit malamang, hindi iyon ang nangyari. Ang totoo, sa orihinal na tekstong Hebreo, ginamit ang salitang ot na isinasalin bilang tanda o senyales. Hindi ito kinakailangang isang pisikal na bagay sa katawan. Ito ay maaaring isang espesyal na kilos, salita, o kahit simpleng hindi nakikitang banal na aura na nagtataboy sa mga umaatake. Naniniwala ang ilang teologo na ito ay isang pangako lamang ng Diyos kay Cain na sa anumang paraan
ay kumilos upang pigilan ang sino mang gustong saktan siya. Kaya, ang tatak ni Cain ay hindi marka ng kahihiyan, kundi sa halip, tanda ng banal na proteksyon. Isang kabalintunaan, hindi ba? Isinumpa si Cain na maging isang walang hanggang palaboy, ngunit sa kabila nito, siya ay nasa ilalim ng banal na Witness Protection Program. Hindi siya maaaring patayin at sa kakaibang dalawahang kapalaran na ito, umalis siya sa kanyang paglalakbay patungo sa silangan ng Eden. Kaya naman, si Cain, na ipinatapon dala ang sumpa at proteksyon ng Diyos, ay nagtungo sa silangan ng Eden. Sinasabi sa atin ng Biblia na nanirahan siya sa lupain ng Nod. Kung tutuusin, ang salitang Nod mismo sa lumang Hebreo ay nangangahulugang paggalagala o pagkakatapon. Ibig sabihin, hindi ito pangalan ng isang tiyak na bansa, kundi isang paglalarawan ng kanyang kalagayan. Nanirahan siya sa lupain ng paggalagala. At dito, may isang talata ang Biblia na talaga namang nagpapaisip ng husto sa maraming mambabasa sa loob na ng libu-libong taon. Sipi. At sinipi nga ni Cain ang kanyang asawa at naglihi ito at ipinanganak si Enoch. Sandali, anong asawa? Saan nanggaling yan? Kung susundin ang pinakasimpleng kronolohiya, sa panahong iyon ay tanging si Adan, Eva at si Cain lamang ang nasa mundo. Sino ang nakilala niya sa tigang na lupaing ito? May iba pa bang tao na nakatira roon? Ang tanong na ito ay nagbunga ng dalawang pangunahing teorya at pareho silang may kani-kanilang interes. Ang una at pinakaopisyal na teolohikal na bersyon ay nagsasabing pinakasalan ni Cain ang isa sa kanyang mga kapatid na babae. Oo, sa pananaw natin ngayon, tunog nakakapanibago at mali ito. Ngunit kailangan nating maunawaan ang konteksto. Sa pinakaunang bahagi ng kasaysayan ng tao, nang kakaunti pa lang ang tao, ang pagpapakasal sa kamag-anak ay ang tanging paraan upang magpatuloy ang lahi. Ang mga pagbabawal sa ganitong uri ng kasal ay lalabas sa mga batas ni Moises ng matagal. Matagal pa. Direktang sinasabi ng Biblia na nagkaroon sina Adan at iba ng mga anak na lalaki at babae. Kaya naman, malamang na ang asawa ni Cain ay isa sa mga anak na babae nina Adan at Eva, kanyang kapatid na babae, or posibleng pamangkin. Simple lang at medyo nakakapangilabot. Ngunit mayroon ding isa pang teorya na mas mapangahas. Ito ang hypothesis tungkol sa pre-Adamites. Ayon dito, hindi raw sina Adan at Eva ang pinakaunang tao sa planeta. Sila raw ang pinagmulan lamang ng isang tiyak na lahi ng tao, ang pinagmulan ng bansang Hudyo. At sa lupain ng Nod at sa iba pang lugar, mayroon ng ibang tribo, ibang tao na nilikha ng Diyos noon pa. At si Cain ay nakahanap lang ng asawa mula sa isa sa mga tribong ito. Ang teoryang ito ay hindi kinikilala ng karamihan sa mga simbahan, ngunit eleganting sinasagot nito ang misteryo ng asawa ni Cain at ng populasyon ng kanyang magiging lungsod. Pagkatapos nito, bagaman kinikilala si Cain bilang isang walang hanggang naglalakbay na nag-iisa, gumawa siya ng isang bagay na lubhang nakakagulat at sa unang tingin hindi akma. Nagkaroon siya ng anak na lalaki na pinangalanan niyang Enoch. At ano naman ang ginawa ng walang hanggang lagalag na ito na isinumpa sa baog na lupain? Nagpatayo siya ng isang lungsod, ang kauna-unahang lungsod sa kasaysayan ng sangkatauhan, at pinangalanan niya ito mula sa kanyang anak, Enoch. Sandali lang, pag-isipan natin ito. Isang tao na literal na sinabihan ng Diyos, ikaw ay magiging isang tapon at lagalag sa mundo, ay pumunta at nagtatag ng isang lungsod. Ang lungsod ay simbolo ng katatagan, paninirahan at komunidad. Ito ang kabaligtaran ng paglalagalag. Paano ito mauunawaan? Narito muli ang ilang mga interpretasyon. Ang una at pinakadramatiko ay nagsasaad na ito
ay isang gawa ng paghamon, isang gawa ng pagsuway sa Diyos. Para bang sinasabi ni Cain, "Ah, isinumpa mo ako sa walang hanggang paglalakbay. Kung gayon, magtatayo ako ng mga pader, lilikha ako ng sarili kong mundo, sarili kong kuta, at hindi ko na kailangang pumunta kung saan man." Ito ay isang pagtatangka ng tao na lampasan ang banal na sumpa sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Hindi siya makahanap ng kapayapaan sa lupaing ibinigay ng Diyos, kaya gumawa siya ng sarili niyang lupain, isang artipisyal na mundo na napapalibutan ng mga pader. Ang ikalawang interpretasyon ay mas malalim, mas psikolohikal. Marahil, ang sumpa kay Cain ay hindi gaanong pisikal kundi espiritual. Maaaring nagpatayo siya ng lungsod, pumaligid sa sarili ng mga tao, at nagtatag pa nga ng isang dinastiya. Ngunit sa loob, sa kanyang kaluluwa, nanatili siyang isang tapon magpakailanman. Nag-iisa siya sa gitna ng maraming tao. Ang lungsod ay hindi naging tahanan para sa kanya, kundi isang pinagandang hawla na patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nawala, ang kapayapaan sa kanyang kaluluwa at ang kanyang ugnayan sa Diyos. Sa anumang kaso, ang gawaing ito ay hindi lamang ginawang isang mamamatay tao si Cain, kundi pati na rin ang ama ng sibilisasyon. Ang kanyang mga inapo mismo, ayon sa Biblia, ang umimbento ng iba't ibang sining, musika, at pagproseso ng metal. Kung gayon, ang buong sibilisasyong urban at teknolohikal na alam natin ay nagmula sa sinumpaang pumatay ng kanyang kapatid. At ito ang nagdadala sa atin sa pinakamadilim at pinakakamanghamanghang mga alamat tungkol sa kanya. At sa wakas, sisirin natin ang mundo ng mga apokripa, alamat, at lubhang kakatwang mga teorya. Sa puntong ito, tumatahimik na ang Biblia, ngunit ang imahinasyon ng tao walang katapusan. At kung mas maraming blangkong espasyo sa kasaysayan, mas lalong lumalago ang mga pantasyang ito. Kaya, ang pinakapopular at pinakanakakagulat na teorya na siguradong narinig mo na kung mahilig ka sa mga seryeng misteryo, si Cain ang unang vampira. Agad kong sasabihin, wala ni isang salita tungkol dito sa Biblia. Ang ideyang ito ay lumitaw noong dekada 90 mula sa mundo ng tabletop role-playing game na Vampire the Masquerade. Ngunit bakit ito kumapit ng ganoon? Dahil nakakapanindig balahibo ang pagkakapareho nito sa kwento. Isipin mo na lang, dumanak ang dugo ng kapatid ni Cain at siya ay isinumpa ng Diyos. Nakatakda siyang magpagala-gala sa mundo magpakailanman, sa lupain ng Nod na isinasalin bilang lupain ng gabi. Mayroon siyang tanda na nagpoprotekta sa kanya mula sa kamatayan. Halos ginagawa siyang immortal. Siya ay isang ipinatapon, hiwalay sa liwanag at banal na biyaya. Pagsama-samahin ng lahat ng piraso na ito at ang imahe ng kauna-unahan, pinakamakapangyarihang vampira, ang ama ng lahat ng mga sumisipsip ng dugo, ay nabubuo ng natural. Ito ay isang maganda, madilim na kwentong goth, ngunit sa huli, isa lamang itong katang-isip. Narito naman ang isa pang hindi gaanong kilalang alamat na sumusubok sagutin ang tanong kung paano ba talaga namatay si Cain. Ikinukuwento nito ang tungkol sa kanyang inapo sa ikapitong henerasyon na nagngangalang Lamech. Si Lamech na ito ay isang mangangaso at sa kanyang pagtanda ay nabulag siya. Minsan, pumunta siya sa pangangaso at inaalalayan siya ng isang batang gabay. Biglang nakita ng gabay na may gumagalaw sa mga palumpong at sumigaw siya kay Lamech para papanaan yon. Hinila ni Lamech ang kanyang pana at binitawan ng walang pakay. Tumama ang pana sa target. Nang lumapit sila, laking gulat nila nang makita na pinatay ni Lamech ang kanyang ninuno, si Cain, na isa ng matandang uugod-ugod. Nang malaman ng kanyang nagawa, sa galit at desperasyon,
ay hinampas ni Lamek ang kanyang gabay at pinatay din ito. Sa alamat na ito, mayroong nakakatakot na ironiya. Si Cain, na protektado ng Diyos mula sa paghihiganti ng mga dayuhan, ay sa huli ay bumagsak sa kamay ng sarili niyang inapo sa isang hindi sinasadyang paraan. Ang lahat ng mga kwentong ito, mula sa mga vampira hanggang sa hindi sinasadyang kamatayan sa pangangaso, ay mga pagtatangka upang punan ang puwang na iniwan ng Biblia. Ipinapakita nila kung gaano kalalim ang naging epekto ng imahe ng unang mamamatay tao sa isipan ng mga tao. Ngunit ang tunay, biblikal na wakas ng kanyang kwento ay mas malawak at mas tiyak. Paano nga ba natapos ang kanyang kwento? Hindi sinasabi ng Biblia kung paano o kailan nga mismo namatay si Cain. Walang talatang nagsasabing at namatay si Cain sa gulang na ganito. Ang kanyang personal na kapalaran ay bigla na lang natapos. At sana'y iyon na ang katapusan ng kwento, kung hindi lang dahil sa isang pandaigdigang pangyayari. Ngunit isinasalaysay ng Biblia ang kapalaran ng kanyang buong lahi. At ito marahil ang tunay at nakakapanindig balahibong sagot sa ating tanong. Pagkalipas ng ilang henerasyon, bumuhos sa lupa ang dakilang baha. Iyon mismo ang bahang may arka ni Noe. Ang bahana, ayon sa banal na kasulatan, ay lumipol sa lahat ng sangkatauhan, maliban sa pamilya ng matuwid na si Noe. At ngayon, pakinggan ninyo ito. May malaking twist. Si Noe ay naging inapo ni Seth, ang ikatlong anak ni na Adan at Eva, na ipinanganak matapos patayin si Abel. Ibig sabihin nito, ang buong lahi ni Cain, lahat ng kanyang mga inapo, mga tagapagtayo, musikero, panday, ang kanyang buong bayan at ang kanyang lungsod ay ganap na nabura sa ibabaw ng lupa. Ang kanilang pamana ay lubos na nawala. Lumalabas na ang sumpa ng walang hanggang pag-alagala ay gumana sa pinakamalawak at pinakamaraming paraan. Walang natira na makakapagpatuloy ng kanyang gawain o kahit na simpleng makakaalala sa kanya. Ang kanyang linya ay tuluyang natapos. Kaya ganyan ang kwento. Mula sa unang pagpatay hanggang sa ganap na pagkalimot sa isang buong lahi. Hindi lang si Cain ang nawala. Nawala ang buong mundo niya na tinangay ng tubig ng baha. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging interesado ka sa pag-aaral ng sinaunang misteryong ito, mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong pagtuklas. At ngayon, isang tanong para sa iyo. Sa tingin mo, ano ang tunay na kapalaran ni Cain? At ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang tanda? Isulat ang iyong teorya sa mga komento. Napaka-interesanting basahin ang mga yon